Pagkabuhay muli ng tagapagmana ng pinakamayamang negosyante, agad niyang kinansela ang unlimited card ng tusong babae para ibunyag ang totoong kulay nito. Sa dati niyang buhay, naawa siya sa anak ng isang yaya, kaya kinuha niya tong tutor. Binigyan niya ito ng 200,000 na sweldo kada buwan at credit card. Pero minaliit lang siya nito tuwing nag-aaral sila at tinawag na bobo. Ipinagkalat din ito sa paaralan na siya raw ang anak ng mahirap na yaya. Sa huli, nakulong ang bilyonaryo niyang ama dahil sa paninira, kaya nadala siya sa matinding pighati at nagpakamatay. Sumumpa siyang kung mabubuhay muli, pagbabayarin niya ang walang utang na loob na babaeng iyon. Ano to? Bumalik ako sa nakaraang 2 taon. Nung grade 11 ako? Guys! Sabi ng campus queen na si Emma, ililibre niya tayo ng lunch ngayong araw! Yeah! Bilisan niyo ang mahuli hindi makakakuha ng chicken leg! Maraming salamat, Emma! Bilang kaibigan, napakaswerte namin lahat! Diba? Tama ako? Okay, tara na. Sofia, bakit nakaupo ka pa dyan? Sumabay ka na mag-lunch. Magpapaturo ka sa akin mamaya, di ba? Bakit kasi ang bobo mo? Kahit anong turo, baliwala. Di tuloy ako makaidlip tuwing hapon. Makatarungan talaga ang langit. Nabigyan uli ako ng Huwag mo pansinin yan, tara. Campus Queen? Nakakatawa naman yun. Nalimutan na yata ni Emma na sa kabila ng mga humahanga sa kanya, ang totoo anak lang siya ng katulong. Hindi niya napansin na yung binabayad ko sa kanyang tutoring fee kada buwan, sapat na para kumuha ako ng 100 tutor. Di tulad sa estilo niya, na tuwing may tanong ako, sasagutin din ako ng patanong. Supplementary card deactivated. Emma Walker, simula ngayon, mararanasan mo na ang matagal mo nang dapat maranasan. Pumili lang kayo ng kakainin. Kahit na anong gusto nyo, kahit na magkano. Sagot ko lahat. Ang bait mo talaga. Nilibre mo na naman kami. Oo nga, Emma. Gutom na gutom ako ngayon, kaya dinagdagan ko. Mayaman ka naman kaya ayos lang, hindi ba? Sa past life ko, habang nagkukunwaring tutor ko, kusa niyang sinira ang pag-aaral ko. Inabot ako ng lampas 2 taon para lang makahabol at makasabay sa mga kaklase ko. Kasabay nun, patuloy na ginagamit na Emma ang card ko para magpasikot sa iba at magkunwari na anak mayaman. Kinilala siya bilang mayamang campus queen. Kahit saan siya magpunta, sentro siya ng atensyon. Walang problema. Kung meron pang nagugutong sa inyo, huwag mahiyang mag-order. Sagot ko lahat. Maraming salamat sa iyo, Emma! Thank you! Kain ka lang. Akong bahala. Totoo ba? Sorry, this card is deactivated. Ano? Baka naman nagkakamali ka lang. Sorry, this card is deactivated. Sus! Joke time! Emma, bakit? Meron ba problema? Sofia, anong ginawa mo? Anong problema? Bakit dini-activate mo yung card ko? Sorry ano bang sinasabi mo? Lakasan mong boses mo para marinig kita. Alam mo, manlilibre ako ng mga kaklase natin. Bakit mo pina-deactivate yung card? Emma, masakit bang lalamunan mo? Lakasan mo pa. Ang lapit na natin pero hindi kita marinig eh. Tumigil ka na! Sweldo ko to sa pag-tutor ko. Pinaghirapan ko lahat. Wala kang karapatang isuspend. Sa wakas narinig ko na. Tungkol pala sa sweldo sa pag-tutor sa akin. Sabi mo dati, mababa ang 20k, di ba? Kaya naman in-increase ko sa 40k kada buwan. Sofia, yung 20k na credit limit ko sa card, kulang talaga yun. 3 araw na akong hindi kumakain. Baka naman... Pero bakit tuloy pa rin ang panlilibre mo ng meals sa lahat? Ang totoo, lumaki kasi ako sa hirap. Hindi ko kayang makitang gutom ang classmates ko. Gusto ko silang tulungan. Alam ko, mabait ka. Ituring mo na lang na kawang gawa. Pwede bang i-increase mo yung card limit ko ng 40,000 kada buwan? 40,000? Pero... Sofia, promise, magtitipid ako.
Okay, sige. 40,000? Tama ba dinig ko? 40K ang sweldo niya sa pagtututor? Buong akala ko mabait ang campus queen nating si Emma. Kahit tinuturuan niya mahinang tulad ni Sophia. Yun pala, naniningil siya ng 40,000? Sophia, kailangan mo pa ng tutor? Ako na lang ha. Ako na lang, top 5 ako sa klase. Hindi ako hihingi ng 40K. Kahit 400, okay na. Ikaw talaga. Kita mo na, Emma Walker? Sa halagang 40K, kaya kong magkaroon ng 100 tutor. Pasensya na kayo guys ha. Pero ito kasing si Emma, ang top sa grade natin. Bali wala ang 40,000 per month na sweldo. Kayang-kaya yun ipasweldo ng Mitchell family. Diba? Emma, last year 20,000 per month. This year 40,000 na. At kahit kailan, lagi akong on time magpasweldo. Wow, big time. 400,000 yung sa 10 buwan ah. Ang laki. Sophia, ganun talaga kayo kayaman? Ang totoo, bilyonaryo kami. Tapos na akong kumain. Magre-review na ako ulit. Hoy, Sofia. Una na ako, Emma. Sandali, Sophia! Teka! Saan ka pupunta? Magbayad ka muna. 6-4 lahat. Sofia, hinamatay ang amo mo. Tapos namamasyal ka lang dito? Kumuha ka ng hot water. Tabi. Dati, akong nililigawan ni Noah Robinson. Nung araw na magpo-propose siya sa akin, nakatanggap siya ng tawag at sinabing anak ako ng katulong ni Emma. Bigla na lang, nagbago ang isip niya at umalis. Galit na galit siya. Sinimulan niya agad ligawan sa Emma. Hindi nagtagal, naging sila na. Walang kahirap-hirap. Mike, hindi ko akalain na big time pala si Sophia Mitchell. Mayaman pala siya. Kaya pala lagi silang hinatid dito sa kanilang Rolls Royce. Low profile. Low profile ang tawag dun. Tingin mo may pag-asa kaya ako? Kung ligawan ko siya? Anong sinasabi mo? Naniniwala kayo sa kanya? Ang totoo, alalay lang siya ni Emma. Homeless si Emma Walker. Kaya inampun ko siya sa bahay. Sinasabay ko siya tuwing hinahatid ako sa school. Binigyan ko ng mga mamahaling damit. Salamat. At pag may gusto siya, binibigay ko lahat. Habang ako, dahil sa kasinungalingan at pagpapanggap na mayaman siya, nakilala bilang anak ng katulong nila. Okay, that's all for today. Dismissed. Hindi ko naman naiintindihan ang pinagsasabi niya. Patapos na ang araw. Kamusta na kaya si Emma? Oo nga eh. Hinimatay siya habang sinisingil siya sa cafeteria. Kanya-kanya tuloy tayong bayad. Naubos tuloy yung allowance ko pang 1 buwan pag hindi siya nakabalik. Siya, gutom ako mamaya. Huwag kang magsalita ng ganyan. 2 years tayong nilibre ni Emma araw-araw. Hindi siya tumatakas sa bayad. Huwag mong gagayahin si Sophia Mitchell. Walang utang na loob at mayabang. Itong si Sarah, number 1 fangirl ni Emma. Kung minsan sa kanya napupuntang mga pinaglumaang damit ni Emma. Tulad ngayon, ang shoes na suot niya, lumang style na. Ang kapal ng mukha mo! Nasa clinic ngayon si Emma na anak ng amo mo. Ano pang hinihintay mo? Papuntahin mo ang nanay mo para alagaan siya. Nakikitira ka na nga lang sa kanila. Mahiya ka, Sofia! Ang sabi ba sa inyo ni Emma, anak ako ng katulong nila? Tama ba ako? Ay, hindi ko Sofia, paano ko naman magagawang sabihin sa kanila na anak ka lang ng katulong? Anong problema, Noah? Nasisiraan ka na ba? Sinungaling ka. Walang sinabing kahit ano si Emma. Wala siyang pinagkalat na anak ka lang ng katulong nila. Pero ito ka, umaasta ang alipin na binubuli ang amo niya. Nakakahiya ka. Bakit kaya biglang nakailam si Noah? Sinabihan ko siyang huwag magsasalita eh. Mukha yatang ang nagsabi kay Noah na anak ako ng isang katulong ay si Emma. Napakatanga mo. Ang sama mo talaga. Humingi ka na sorry kay Emma.
kung ayaw mong masaktan. Pulutin mo mga libro ko ngayon, Der. Dahil kung hindi, ikaw ang masasaktan sa akin. Ayos ah. Akalain mo hindi umurong si Sofia. Ang pamilya mo, nagmamay-ari lang ng isang pipitsuging kumpanya. Pero kung umasta ka, mayaman ka, samantalang wala ka namang pera. Kaya huwag kang magmamayabang sa harap ko, Noah. Hayop ka. Sofia, magkakaklase tayong lahat. Huwag ka ditong gumawa ng gulo. Sandali lang! Tingin mo ba natatakot ako sa'yo, Noah? Ano? Sinipa! Hindi ba kayo nagtataka kung ano talagang tunay kong pagkatao? Pagkatapos ng klase, pumunta kayo sa gate para malaman nyo na ang buong katotohanan. Kung sino sa aming dalawa ni Emma Walker ang tunay na anak ng katulong. Anong nasa isip ni Alex? Tinawagan ko siya at sinabihan na huwag pagbubuksan ng pinto si Emma. Hoy, Sofia! Tinawagan ko si Mr. Mitchell. Huwag ka raw mag-iskandalo dito sa school. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Sabi ko na, sa tuwing wala ako, sinasamantala niyang pagkakataon na magkalat ng chismis tungkol sa akin para paniwalain ng lahat na siya talagang tunay na senyorita ng mga Mitchell. Ano, Sofia? Pinalabas mo ba kaming lahat para makita namin ang Rolls Royce ni Emma? Sobrang bait ni Emma. Inaalala pa rin niyang pag-aaral mo. Mismo. Tama na ang arte. Labas dyan. Anong sinasabi mo? Huwag kang magbingi-bingihan. Ang sabi ko, lumabas ka dyan. Sofia, gusto mo ba makisabay sa akin? Ayos lang. Pagbibigyan kita. Ang ibig kong sabihin, bumaba ka dyan sa kotse ko. Simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng tumira sa bahay namin. Anak ka lang ng katulong nila. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan siya. Ang kapal ng mukha mo. Hoy, Sofia. Pag binuli mo uli si Emma, papatulan na talaga kita. Daig mo pa ang asong loyal. Sayang, ang babaeng pinagtatanggol mo, siya mismo ang pinandidirihan mong anak ng katulong. Ang sabi ko, bumaba ka dyan. Hindi mo ba ako narinig, ha? Sofia, ano bang ginagawa mo? Palagi mo na lang ako pinapahiya. Dahil ba anak lang ako ng isa sa mga katulong nyo? Kaya ganito mo na lang akong tratuhin. Nagdrama bigla. Malamang natakot siya na baka iwan ko siya bigla. Pag nangyari yon, lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari mo sa loob ng 2 taon malalantad bigla. Makinig ka sa akin. Ang lahat ng to, ikaw mismo may kagagawan! Emma! Emma, simula ngayon, maghanap ka na ng ibang titirhan. Emma! Emma! Miss Emma, ayos ka lang? Tabi. Pakihatid agad. Nakita niyo ba yon? Nataranta ang driver para kay Emma. Kung hindi siya talaga tunay na senyorita, tingin niyo papansinin siya. Hoy, Sofia! Ano na? Ito ba yung ipapakita mo sa amin? Alex, patakbuhin mo na. Umalis na tayo dito ngayon na. Hindi ko na kaya to. Si Sofia, parang gusto niya akong patayin. Pero nakikiusap ako. Umalis na tayo dito ngayon na. Sa wakas natauhan din si Emma. Para kay Sofia, huwag natin siyang kaawaan. Lumakad siya pa uwi sa bahay. Bagay yan sa kanya. Malayo dito ang bahay nila, kaya mukhang dito siya ngayon matutulog sa gitna ng kalsada.